Kanina, napansin ko, no? At marami na po ang nakapansin na yung sinasabi natin dati na kung sigurado na yung vote, more or less, na hindi makakaabot ng 16 votes sa impeachment para ma-impeach si VP Inday, ano yung point para ituloy pa rin ang prosecution? Ito ang tingin ko. At tingin na rin po ito ng marami na ang purpose ng impeachment na ito ay isang comms operation para siraan na lang ng siraan ang pangalang Duterte at lalong-lalo na si Vice President Inday Sara. Of course, meron pa rin naman tayong naririnig na possibility na magkakaroon ng CONAS at magiging paraan din po ito para posibleng magamit ito na paraan para isulong pa rin ang pagbabago ng saligang batas nang sa gayon itong kinatatakutan ng mga nakaupo ay hindi mangyari, which is of course matanggal sila from power and quite possibly humarap sila sa kanilang mga kasalanan sa taong bayan. So, ito na nga, kaya nga natatawa ako pagdating dito sa terminong accountability. Parati tayong sinasabihan, bakit ayaw ninyong ma-impeach si VP Inday? This is about accountability. Mali. This is about political persecution. Bakit? Yung kaso ni VP Inday, lalong-lalo na pagdating dito sa confidential funds, ay it's the same in so many instances. Kumbaga, kung marami dito, kung may ilan dito na nagtatrabaho o dating nagtatrabaho sa gobyerno, alam naman po natin na dahil hindi perfect ang mga taong nagpapatakbo ng gobyerno, minsan nagkakamali yan sa liquidation. Minsan dinidisallow yan ng Commission on Audit. Pero automatically ba it becomes a criminal case? Hindi. So, ibig sabihin, kung nagkamali ka dun sa liquidation, binibigyan ka ng Commission on Audit ng maraming pagkakataon na i-correct ito o magbigay ng tamang resibo, tamang form of liquidation. Pero anong ginagawa nila dito? Pinapalabas nila na isang malaking kasalanan yung hindi tama na pag-liquidate. At na-i-explain naman dahil nasa confidential funds, confidential ang activities at ginagawa ang liquidation na ito in a manner to still continue protecting the informants. So, na-i-explain naman po ito. Alam niyo ba na in a criminal case, kapag ma-i-explain yung ganitong klaseng paggagastos, nawawala na kagad yung malis. Ibig sabihin kasi, ginamit pa rin sa tamang paraan, ginamit pa rin for a public purpose, yung pera, you just needed to explain bakit ganito ang pamamaraan ng kanyang liquidation. Automatic yon. In a criminal case, tanggal yung malis. O kaya nagkakaroon na ng reasonable doubt. This is why ayaw nila talaga ng criminal case against the VP. They want an impeachment for two reasons. Number one, ang impeachment, matatanggal siya sa pwesto at pwede nilang ipa-disqualify. At dahil sui generis or in a class by itself ang impeachment, it also means na yung mga senador, being political persons, they can set the standard of what evidence will be considered enough para matanggal ang isang tao through an impeachment trial. Sa madaling sabi, kontrolado. Hindi ito ordinaryong hukuman, hindi ito kaso sa hukuman na kriminal o civil na malinaw ang quantum o amount of evidence na kailangan ipakita ng prosecution. Dito, ang magde-decide ang bawat individual na senador kung para sa kanila enough na yung ebidensya na yon. Second is, impeachment is the most watched proceeding pagka in the House or in the Senate. So, ibig sabihin, garantisado ang audience dito. At pag garantisado ang audience, syempre, hindi nila palalampasin ang pagkakataon na mabilad sila ng pabida nila sa harap ng mga kamera at magkaroon ng pagkakataon na sila yung nagsasalita para tuloy-tuloy ang paninira dun sa nasasakdal. Case in point. Case in point, Chief Justice Corona. Tignan ninyo, tama ba yung quantum of evidence? Pinahiya yung tao, tinanggal sa pwesto. Hindi lang yon dahil sa dami, sa tagal ng pagbibilad sa kanya, sa negative publicity, pag lumalabas siya sa publiko, sinisigawan siya at binubu siya ng mga tao. Tulad that one time, nung pumunta siya dun sa parang Million Man March, dun sa rally sa Luneta. Pinagsisisigawan siya dun, minumura siya silang mag-asawa.
But in the end, when the cases were filed in the Sandigan Bayan, to a man, every single case was dismissed. Not only was there's an absolute, not just an, kumbaga, there was not enough evidence to even prosecute the Chief Justice at the time. Walang crime. So nakikita natin na ganoon ang gagawin nila dito kay VP Inday. So kung makukoncede nila na kailangan talaga 16 ang boto para ma-impeach si VP Inday, regardless o kung sino yung uma-attend, regardless of kung nakakulong yung ibang mga senador, it is 2/3 of the membership of Senate. Hindi naman nila mabago ng ganong kadali ang membership ng Senado dahil kailangan din ng 2/3 vote. So, what are they going to do? Gagamitin nila ito na pagkakataon na siraan ng siraan si VP. But here is the one battle that we can actually win. So bakit nila isinasa publiko? Because we are the audience. Para sa kanila, hindi man enough yung boto nila para ma-judge nila si VP Inday. Ang kailangan nila ay tayo yung maghatol kay VP at ang hatol natin ay katulad ng gusto nila. Kailangan magduda tayo kay Vice President, kailangan pagdudahan natin ang purity of her intentions, pagdudahan natin yung operations na ginawa, pagdudahan natin yung kanyang paggagawa ng trabaho niya. Para sa ganun, ito ay extension ng campaign period sa 2028. Bakit? Kung hindi kasi nila gagawin ito, wala talagang chance. Ika nga nila, not a snowball's chance in hell for sino ba ngayon ang mga nagdeklara na posibleng tatakbong presidente? Let's say Risa Hontiveros. Snowball's chance in hell talaga, manalo siya as against VP Inday. But here, we can participate in this. Since tayo yung audience, we can give our 2 cents worth and we give that here on social media. In other words, this is not a battle that they can easily win. This is a battle kung saan, oy, kasama tayo. We're not just helplessly watching here. We are giving our 2 cents because the truth of the matter is they need us. Every single politician that is going to be participating in the impeachment trial, they need us. We are the audience. Pag nilayasan nila tayo, who are they performing for? At any rate, kaya nga sila nag-perform ng ganyan, kailangan nila yung boto natin. That's the long and short of it. So, while they're going to keep trying to change the 16-person requirement, the 2/3 requirement, they're going to keep trying to change that. Tanggapin na natin yon. They're going to try to convince us on social media na hindi naman pwede bumoto yung hindi sumali. Dude. The reason ganyan yung requirement, the reason it is 2/3 of the membership is because noon may mga pagkakataon na pag ayaw nilang makaboto ang isang legislator, haharangin nila yung kotse, ibibisi nila, gagawa nila ng paraan para hindi makarating doon sa legislative assembly, sa Congress or sa House. Kaya nga, it is actually a criminal offense to prevent a congressman or a senator from attending a session. And because it is, di ba, it's a crime, so it's also in the Constitution na kailangan 2/3 of the membership para hindi mag-work yung mga panis-panis na mga na strategy na i-delay nila o haharangin nila yung isang senador in this case. Ay, nakaabot siya? Oo. Saan siya lumabas? Wala po yung signing. Okay. Ala, dahil bumiyahe na naman si Bart. Nakiamed siya kanina. Nakapit bahay na naman. Oo, maaga ang live po natin ngayong araw na ito kasi nag-aaral ako Monday, last day of class. Sabi ni Gerald, I heard from Senator Marcoleta, parang may nakasalang sa CA for promotion sa AFP para maipalit kay Browner. Kunwari lang po natatakbo yan si Risa dahil sa CONAS na balak nila to extend these endo senators and reset to regional senators so they can run again. I understand this. Totoo din naman yan. Posible yan. Pero yung mga nakasalang sa CA for promotion na i-promote na po yung 5 na in-announce naman po. Magandang hapon. Sabi ni Sema, President Digong will be vindicated. I think it's Vice President Sara muna.
Pero ito yung nakakatawa. Pag tinignan po ninyo yung mga hinain nila ng prosecution ng kanilang mga ebidensya, ano yung nakikita ninyo? Mayroon dyang ebidensya na tungkol pa kay Presidente Duterte. Supposedly, an account, a bank account. Bakit dinadamay? Kunwari daw, joint account nilang dalawa ni VP Inday. Bakit nila sinasali yan? Because they are fishing for evidence that they want to be able to file against VP Inday either in the Sandigan Bayan later on or in the ICC. Hindi tumitigil yung witness na yon. Gustong-gusto niya talaga. And it is a matter of pride for him na maipakita na may bilyones daw ang mag-amang Duterte sa kanilang bangko. It is, kumbaga, since 2016, ayaw niyang bitiwan itong issue na ito. Ang hindi ko magets is bakit pinagbibigyan ng ating mga legislators itong luho o layaw ng isang former legislator na napahiya during the 2016 campaign at hanggang ngayon ayaw bitiwan ang issue. So ito, sabi ni Ma'am Rebecca, ngayon pa lang, dinideclare na niya, I will not doubt VP Sara. Neither will I question her credibility. Mas corrupt pa yung panel ng prosecution. There you go. That's what that's exactly what's going to happen here. Yeah? What we do, ngayon pa lang, is mag-declare tayo, hindi tayo mayayanig. Because this is going to be smoke and mirrors, katulad ng ginawa nila noon sa Committee on Good Governance. Naalala ninyo? Hindi naman makasagot si VP Inday, hindi makasagot na maayos yung kanyang mga tao, leading yung mga questions, nagagalit yung mga kongresista pag hindi nila nakukuha yung mga kasagutan nila, and that made the people who were there, the resource persons, really look bad. Kami din, noong dun sa mga TRICOM, may mga questions sila, leading yung questions. Hindi naman ito trial. Pwede naman dapat mag-explain, and yet, anong ginagawa nila? Tapos gusto pa nila aminin ng mga resource persons, katulad ng ginawa sa amin. O aminin nyo kasi natanga kayo. May mga ganon. So, tama ba yun? And is evidence obtained in such a manner something na tatanggapin natin? Tatanggapin ba natin yung mga ganyang klaseng paratang in a legislative proceeding where they can threaten you with indefinitely being detained in the house until mag-recess? Di dapat, di ba? Not only that, tatanggapin ba natin yung ebidensya? Halimbawa, nung panahon na andun pa mayor pa lang si Inday Sara, anong koneksyon yan? Hindi ba maliwanag? Sinabi ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, yung pwede nyo lang iakusa ay acts committed in the impeachable office. So bakit dinadamay pa bank accounts from the time na mayor siya? Confidential funds from the time na mayor siya. So, sabi ni Patato Tini, the course of action mandated by the Constitution in case of any vacancy in the Senate is a special election not later than 18 months before the next election. Therefore, the complement stands at 24. Nice. Yun, sabi ni Adri, let's not be swayed sa lahat ng kasinungalingan nila about VP Sara. Keep the faith, continue the fight. If we want change, we have to give steadfast support kay VP Sara until the very end. That's true. That is true. Kasi sa totoo lang, any testimony that was obtained during the course of the Committee on Good Governance doon sa House, hindi ko tatanggapin yan. Bilang mamamayan, yung mga nakaupo kasi, mga senador, mga kongresista, nakaupo sila in representation of us. So, kailangan maliwanag sa atin na pinapakita natin ang tinatawag na agency of the voter. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Ang isang dahilan kung bakit may freedom of speech tayo is kasi, di ba, usually, tayo namimili ng mga representante natin. Pero usually, pagka naboto mo na, sila na yung gumagawa ng desisyon. Totoo naman, kasi usually we delegate the discretion to them. Sila yung boboto sa mga batas na tingin nila ay makakaayos sa ating lipunan. Pero, hindi lahat ng desisyon nila sinasang-ayunan natin. Ang paggamit ng kalayaan natin magsalita at magpahayag reflects the agency of the voter. Meaning, hindi kumot binoto natin yung mga yan, ibig sabihin sinasang-ayunan natin lahat ng sinasabi nila.
And how do we show na hindi natin sinasang-ayunan yung ginawa nila? By using our freedom of speech. Okay. Now, we should also be prepared for the trolls who will insist on repetitive questions, not just to annoy us, but to try to make a false statement look real. Halimbawa, si Big SH dito sa Black App. But ayaw umattend sa hearing para ma-explain niya, darling, mali ka, umattend siya. And in at least 2 of the times na umattend siya, ayaw siyang tanungin. Okay? So mali yung sinasabi niyo, she attended. Okay? There was one day na hindi siya umattend. Ang daming sinabi ng mga kongresista, sinasabi gusto niya marinig siya, pero hindi siya umattend. The next hearing, umattend siya, hindi siya tinanong. The hearing after that, umattend na naman siya, hindi siya tinanong. And nung ang tatay niya nakaupo, umattend siya, they could have called her as a witness at that time. Hindi nila tinawag at hindi siya tinanong. Tumigil kayo dyan, kasi kaming DDS, alam namin yung salab dyan. At mali yung sinasabi niyo, di lang mali yung sinasabi niyo, malisyoso yung pagkakasabi niyo. Kasi using a question, you are spreading fake news. Mahuli sana kayo. Ay, sorry. Mahuli. Of course not. Sabi ni Sammy, what shall we do? Is it better for VP to seek asylum in the meantime? No. She is not the type na iiwan niya ang bayan. Ano yun? Iiwan niya tayo tapos ine-expect niya lalaban tayo for that. That's the reason she will not go down from office. Hindi siya magre-resign. Andito yung laban. Binigyan siya ng mandato. Bakit niya tayo iiwan? Ano ang result ng pinapasagot ang admin? Sagot lang po, comment pa lang po ang hiningi ng Korte Suprema. Hi, Ma'am Delcy. Sabi ni Hazel, Gatchalian aims also to be president of the Philippines. Kaya di tayo kumpiyansa, pray and fight. Oo. Naku, ito pa yung nakakatawa dito sa mga senador na ito. Abangan ninyo ang mga hipokritang mga ito. Ha, tandaan po ninyo, tuwing tumatakbo yung mga yan, dahil national office ang Senado, ilan sa kanila pumunta sa Davao. At during the period na Mayor si VP Inday and all that, issue na, ginawa nang ang issue, yung confidential funds at the time. Hala, humingi pa rin ng tulong dito sa mag-ama. Pagkatapos, ganyan ang ginagawa sa kanila. Pag nag-umpisa na ang hearing, papaalala ko sa inyo kung sino yung mga yun. Sabi ni Ramil Sarceda, just keeping a steady pace yung sa mga comments ko, sa akin lang muna. Na-overheat kasi ako kung mag-hate comment ako sa kabilang parlor. Basta firm vote ko kay President Sara 2028. Faith lang sa VP lawyers. At some point, kakailanganin na rin yung posts ninyo sa unless government employee or official ka. In which case, huwag niyo pong gagawin yun. Ito, sabi ni DIY, how about sa warrant of arrest ni Senator Marcoleta? I hope they are bluffing lang. I don't think they are bluffing. Kasi knowing the administration, they want to strike fear into the hearts of the people who resist. At ilang beses nang nagpakita ng resistance or at some kind of resistance. It's always couched in very peaceful terms, yung INC. But at the bottom of it all, they are, they stand up. They stand up for us. They stand up for the rights of every person. So gusto nila na, kasi kumbaga, gagawing example si Senator Marcoleta. Dahil hindi talaga natinag. Siya talaga yung nakikita ko, not even once. Yung kumbaga, ang dami ng hinagi sa kanya, he didn't even blame. Yan yung nakikita ko. And not only that, he has kept his sense of humor. Senator Marcoleta, ang matibay talaga. May mga, hindi ako magugulat kung minsan maririnig natin na natakot, nawala ng loob for about 5 minutes yung ibang mga senador. Si Senator Marcoleta, di ba, sa kasagsagan ng siege ng Senado, sinabihan siya ni Senator Pia, stay away from the window. Umupo lang at kumain. Wala lang ang hopya noon, cookies yata yung naandun sa lamesa. Ganong ka-chill si Senator Marcoleta. So,
Bakit ko sinasabi na kailangan natin mag-participate ngayon? Kasi kalaban din natin ang mainstream eh. And yes, sometimes, di ba, nagpapa-interview ako, may programa ako sa mainstream media and all that. But let's not kid ourselves. Except for the mainstream media that is primarily online. Yun, nakikita ko, ire-report nila, katulad ng, ng programa ko. Ire-report natin yan. Pero yung iba, hindi nila gagawin. At asahan ninyo, kung ire-report nila, posibleng may killing, di ba? So kailangan, now more than ever, pag nag-umpisa ang pagdidinig ng impeachment ni VP Inday, we need to be heard, all of us, whether it is by comments, your likes, and all that, you must be heard. Posts, of course, importante yan. Tingnan nyo nga si Attorney Falsis. Supposedly, ilang billion daw ang reactions na about certain people, at ginagawa niya yung ebidensya doon sa popularity ng mga politiko na yon whose names were mentioned several billion times, like a billion times. Okay? Huwag naman. Sabi ni Zerep, so tama talaga yung sinasabi ni Sen Marcoleta, may mga bayarang media. I don't doubt na meron. Pero yung iba kahit hindi bayaran, kasi nagpoprotekta sila ng interest ng mga negosyante na may-ari ng kanilang media outfit. O kung negosyante yun, kailangan nilang magpakyut sa ilang mga senador at kongresista dahil baka naman gumawa ng batas na mapapahamak yung kanilang mga negosyo. May killing lahat. Lahat, wala tayong masasabi na. Pero there are some who have less killing than others. Because that's what it is about Freedom of expression, of speech and of the press. You can say anything you want. Walang requirement of objectivity ang freedom of speech. Pwede kang magsalita ng opinion sa loobin mo. Sabi ni Ma'am Soledad, bakit yung ibang DDS, sila pa unang nagkakast ng doubt kung makasurvive si VP Inday? Freaking yes, Inday 2028 landslide, largest margin in history. Hindi kasi nila nai-interview. Well, yung iba, there are two kinds na ganyan. Yung iba, yung sincere talaga ni DDS. Yung iba yung nagpapanggap DDS-an lang. So, let's say DDS yan. Tapos sinasabi malabo na si Inday kasi ganito. They're trying not to be disappointed. Iniisip nila, kung tanggapin na nila ngayon pa lang that the worst can happen, di na sila masasaktan later on. Ang totoo niyan, that kind of mentality, it doesn't work. Sabihin man nila o kahit sabihin nilang ganyan na yung termos ko, sabihin man nila na ganyan, masasaktan pa rin sila when it happens. So, kalimutan na natin yung nega na yan. It doesn't work. Yung mga sinasabi na, kasi sanay na, ilang beses na kami nag-hope, tapos nawawalan na naman. Ganyan ang laban talaga Masanay na lang tayo. We will not always get what we want, but we will certainly fight for what we need. And we need VP Inday as president. It is a need na hindi na pwede yung mga mga kasangga lang o kabaro lang nung mga nakaupo ang pumalit. Kakayanin pa ba natin another 6 years of this kind of thievery? Matitiis pa ba natin yung ganitong klaseng nakawan? Kakayanin pa ba natin? So, fight. At saan ba tayo magaling? Di ba sa social media? Paano ba natin pinanalo si PRD 2016, 2019, 2022? Hindi tayo natatalo kasi tayo yung pinakamagaling sa bardahan online. And ang daming gumagaya sa atin, ang dami. Sinasabi ko sa inyo, they keep trying. Pansinin niyo, dahil sa AI, marami na ngayon nagpo-post yung mga ang dami ng mga troll farms, di ba? Ang dami na yung mga, pero ano yung difference between yung mga haters at saka mga troll farms at saka DDS? Tayo sincere. Meron mga haters na sincere naman sila sa hate nila. Pero ang konti nun, totoo lang. The troll farms, they make it look like ang dami nila, pero huwag kayong magpapalin lang dyan. Mas marami tayo. Ano po mas maigi mag-declare si BBM ng martial law para at least aware tayo na may martial law kaysa ganito na walang declaration pero the way sila kumikilos ay parang may ML. Ano ba ang tingin niyo kung bakit sa tingin niyo may martial law? Why do you think na undeclared martial law ito ngayon? Kasi sa totoo lang, hindi nyo na ginagamit yung term na martial law in its legal sense Ginagamit nyo yung term ng martial law to describe a period in 1972 and until 1981 or 82. Yeah?
You're describing a period in history, not martial law as defined by the Constitution. So sabihin ninyo sa akin, ano ang nararamdaman ninyo? Ano sa tingin ninyo ang reasons kung bakit sinasabi ninyo may undeclared martial law na? So, kasi nga, iba eh. Ibang martial law na nakalagay sa saligang batas. Martial law means it is the military that executes the laws, that enforces the laws. Imbis na PNP, military. Yun po ang pinakamalaking difference between non-martial law and martial law. Diba? So tell me, bakit sa tingin ninyo martial law na? Kung yung weaponization ng batas, hindi yan characteristic ng martial law. Ang main characteristic ng martial law is military. They're out in the streets. Sila yung nakikita natin. Hi kay Old School Pinoy! Miss na kita, Aaron! Sabi ni Indian, alam ko malakas tayo ngayon sa social media at alam ko lumalaban talaga tayo ng patas kasi wala talagang power. So, ano yung so? Nabitin po. Yon, tama. Sabi ni Julian Swerve, all out tayo sa social media feast. Mas marami tayo, mas witty tayo. Totoo naman yan. Sinasabi ko sa inyo, mas maraming talented na sa social media na DDS kaysa any other parlor. So, sabi ni Amir, it's like boxing, maraming rounds, just hold on and fight. Alam nyo, dahil archaeologist ako, alam nyo yung theory of evolution? Alam nyo yan? Hindi yan survival of the fittest, hindi totoo yan. It isn't about survival of the fittest. Alam nyo kung sino yung nagsusurvive? Yung pinaka-adaptable. The species that is the most adaptable will survive. So, kunwari, ganito yan, may population ng, let's say, shellfish. Okay? O yung shellfish, may nahiwalay na population. Pero dun sa lugar kung saan sila nahiwalay, mayroon doon, let's say, pollution. Pagka tumagal na yon, matututo yung shellfish na. So, umpisa posibleng maraming mamatay, no? Pero yung magsusurvive dyan, magde-develop yan ng characteristics para masurvive nila yung pollution na yon. So, after a while, magiging magkaiba na yung species. Diba? Magkakaano na, ay, nag-spin off na yung isa, pero magsusurvive sila. So, sa tao, ganun din. Yung kunwari, nasa laro ka, yung laro ninyo 5 rounds. Kung sa unang round pa lang, natalo ka, tapos mag-collapse ka, umiyak ka, hindi mo kinaya, ikaw mananalo. Ikaw magsusurvive in the sport. Kung ang isang talo will destroy you. Eh pag 10 talo, yung makasurvive ng 10 talo at intact yung mental health, intact yung fighting spirit, grit ang tawag dyan. Yung mga bata na lumaki sa hirap, nagsusurvive, nagsasucceed, yung mayaman or nagiging successful, kung ano man ang batayan ninyo ng success. Ano yung pinaka-ano doon? Ang ingredient na yun is grit, adaptability, and survival ability. So, dapat, hindi tayo, flaky. Tama si Xperia. Ano ibig sabihin ng flaky? Konting lang, snowflake. And ang characteristic ng DDS is, ang tibay natin. Kasi naalala nyo nung 2016, bakit tayo nanalo? Dahil sa sobrang tagal na natin tinitiis yung mga dilaw na parati tayong sinasabihan na, ay wala tayong pera dyan kasi hampas lupa kayo. I mean, of course, they didn't actually say that. Kumbaga, parang thought bubble nila yan eh. Tiniis natin, nakikita natin, itong mga dilaw, kunwari, good versus evil, tapos sila yung good. Pero ang yayaman nila, pagkatapos nilang makaupo, parang, sige, Laban versus Marcos, paniwala naman tayo. Tapos pagkaupo nila, ano yung pinagkaiba nila kay Marcos? Wala lang martial law, yun lang yung difference. Pero pagdating doon sa nakawan, pagdating doon sa halos walang serbisyo, ang liit pala ng pinagkaiba. Eh, tignan mo ngayon, yung nakaupo, nakumanang-mana. So, tapos ito pa ha, tatandaan po ninyo, yung mga kunwari DDS na nandyan, pero actually mga DDH.
Sasabihin nila, kasalanan nyo yan, yung binoto nyo si BBM. Ngit, ang difference natin dalawa, ikaw, binoto si BBM, nagkaroon ng issue, naging BBM kayo. Nakita ninyo kung gaano kasama, nakita ninyo kung gaano kalakas yung paghampas nila sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Imbis na lumaban kayo, lalong nag-Marcos. Ang difference is ang DDS lumalaban. Ano ka? Di kami, we don't call him Tatay Digong for nothing. Kalokohan, kasalanan nyo yan. Uy, playing the blame game. Para kang bata, no? Yung pagkaano napaaway dun sa tapos nagasgasan yung tuhod. It's his fault. Kawawa naman ako. Kasalanan nila. It's their fault. Imbis na gumawa ka ng paraan para maayos ang lipunan, naghahanap ka ng ipagbibintang. Why? Does that make you feel better? Does it make your little thingy look big because it's somebody else's fault? Oh, please. Grow up. Sabi ni tunog lata daw, difference team ni VP, Sara, sabi ni Rene ko, sana wag naman nila i-personal ang difference ng team ni VP. Ayaw lang nila kay VP, kaya di sila agree. Difference, kahit mahina naman talaga ang evidence. Actually, natawa ko doon kasi sinabi niya yung tunog lata before the actual pre-trial. Di ba? Wow. Interesting. Sabi ni Julian Swell, not only dapat active tayo makipagbardagulan sa SOCMED, pwede din tayo magpagawa ng tarpaulin na may BBM resign. O di kaya kahit sako, tapos sulatan natin ikalat sa buong bansa, lalo na sa daan. Yeah. Pansinin nyo yung mga tolls ha, recycled lahat. O ilang buwan yun ang ginagamit yan, hindi na nga nanalo months ago. Akala ninyo mananalo kayo this time around? It's so hackneyed. But wait, masyado mahaba yung word na yun. Baka hindi kayanin ng brain cells nyo. So, for me na. Kami ni Jar Alves. Whoever thought of joining you and the other spokes in the spokes is a genius. May respetuhan kahit iba-iba kayo ng stance ng mga partners niyo po. Yes, kaya ang nagmumukhang walang ganon, yung mga nakaupo. Sabi ni Indiana, ewan ko na lang talaga hawak nila lahat ng power sa darating na November bagong Chief Justice naman. Nahawak nila lahat kahit, talaga, sino may sabi? Hindi niyo pa nga alam kung sino ma-appoint na susunod pagkatapos hawak na nila lahat. May bolang kristal tayo, te? Ano ngayon kung hawak nila lahat? Hawak naman ng ng Spanish colonial government lahat nung nag-umpisa ang katipunan at sinong natalo? Di ba? Ang US Army, napakalakas nila. The US is what? What do you call that? World power. Pero natalo sila sa Vietnam. Natalo sila sa Afghanistan. Sino may sabi na kapag hawak mo yung lahat ng mga instrumento ng kalakasan, ibig sabihin matatalo tayo? Sinong nagsabi nun? Sige, kahit hawakan pa nila ang lahat. Ang wala sila fighting spirit natin. Administrasyon lang yung mga yan, DBS tayo. Ilabas niyo naman yung kayabangan ninyo. Nawala na ba? Kala niyo naman kasi, ito nga yung time na napaka-exciting ng ng laban. Sabi ni Rioli, liabilities sila lahat sa pagkaka-expose ng mga Marines at sa Senado. Pwede. Sabi ni Soledad, all out 2028 for President. Soled ba dong kangkong? Sorry. All out 2028, President Inday. Yan, yun. Ganito yan Ang mga katipunero, they were outnumbered. Ang dami-dami, hindi sila outnumbered, sorry. Sino yung may weapons? Yung kabila. Anong sandata ng katipunan? Mga bolo at saka mga ninakaw na na baril. Diba? Agaw armas Yan ang style Bumili din naman ng armas later on sina Aguinaldo. Pero, outgunned. Sino ba ang nanalo? Dinaan natin sa dami. At yan, ang pinakalakas natin. Kaya natin idaan sa dami. Sabi ni Iceberg, bakit mo lang mag-push ng cases ni na Joel Villanueva at Cheese Escudero?
pareho ng ginagawa nila kina Jinggoy at Marcoleta. That way, mararamdaman nila na di nila lalo maabot ang 16 counts na kailangan nila. Uy, anong branch ba ng gobyerno ang prosecution ng mga kaso na yan? Kalimutan niyo ba? Hindi po judiciary ang prosecuting. Executive po yan. That's why dapat lakasan tibayan ng loob katulad ng ginawa ng mga dating Marines. Oh, look at these people, ha? They don't hold any position in government. Hindi sila social media influencers. Mga ordinaryong mamamayan na nagtrabaho. Pero dati nang nag-alay ng buhay para sa bayan. At alam ko yan, ito alam ko to. Kasi standard Marine phrase yan eh. Pagkatapos nilang gawin ito, makikita nila that the things that they fought for, wala. Oy! Hindi ko tatanggapin na tinatawag niyo silang Marites. Bakit? Sino bang chismoso dyan? Kayo! Kasi sila, pag may personal knowledge ka ng delivery, hindi Marites yun. Tinatanggap yan na ebidensya sa hukuman. So next time, kung gusto ninyong gumawa ng something na magba-viral, wag po yung madali basagin. Kasi hindi sila Marites. It's called personal knowledge. One of these days, when you walk into a courtroom, baka masampal ka ng ganyang klaseng katotohanan. Plus ko sa Monday, defense ng thesis proposal ko po. Sabi ni Samantha, sasali po ba kayo sa White Ribbon Rally na pinananawagan ng interreligious group sa June 28? Bong klaseng tanong yan. Hindi ako sumasali sa mga ipokrita. Ay, sorry, pagkatapos nating pagkatapos na, ay tanga, ay, oh my goodness, I'm sorry for the word. Kasi sabi nung isa, maglabas sila ng ebidensya. Ano akala niyo sa pictures at saka testimony? Hindi ebidensya? At bakit maglalabas ng ebidensya? Judge Kabte? Ha? Bakit ilalabas nila ang ebidensya sa iyo, girl? Ano akala mo? Bigla ka na-promote? Mag-graduate ka muna. Ito talaga, oh. Wala po. Is there a law na pinagbabawal ang troll farm? They're using it to multiply haters po ni BP. Wala eh. Unless they're committing, libel by conspiracy. Sabi ni Aziton, huwag silang patulan, mahina utak nila. Ito'y kawang gawa po para tumalas-talas ng konti ang utak nila. You have to push back kasi napakapurol na nga eh. Eh paano tatalas yan kung hindi mo tutulungan na mahasa sila? Sabi ni Indiana, guguluhin naman nila ang INC kasi doon daw nagtatago si Bato sa Central. My eyes just roll back. Sabi ni Kaito, ba't po ninakawan pati PhilHealth, ma'am? Kasi pinapatulan na nila lahat. Eh, umuutang na nga eh. Diba? At yung utang, di natin alam kung saan talaga pumupunta. Alam niyo ba, like something like last year, I was trying to search kung saan ginagamit yung mga utang. Wala akong mahanap na na purpose. Sabi ni Precious, thank you so much for this time. I'm learning a lot. Titibay pa talaga tayo mga DDS. That's it. That's the word. Okay? Pero I'm also very, very happy to see so many of you na medyo naka-get over na tayo dun sa disappointment from last week, no? Tama yan. Roll with the punches ang ibig sabihin yan. Hindi po lahat ng times nasa ibabaw tayo, gulong ng palad. Pero, we have to be able to, yung survivor instinct na, alam nyo, yung tough times, sandali lang yan eh. Next time you look, may Duterte na naman na nakaupo. And this time, presidente na. Sabi ni James, gaano katotoo na nilamon ng buhay ang prosecution team headed by Luisto? Well, yun po yung mga nakapost at mayroon naman daw pong mga nagsasabi na totoo yun. So, wala pa rin akong nakikitang sumasalag. Ako iniintay ko, suspend muna ang judgment. Pero kung after a day wala pang sumasalag, ibig sabihin, totoo na nga. Or we can presume na totoo. Kung halimbawa bumoto ng no sa impeachment si Senator Cheese at si Senator Joel, posible ba na matuloy pa rin yung kaso nila sa ombudsman?
posibleng tumuloy, pero this is the thing about cases, mabagal yan. Once nakaharap na sila sa Sandigan Bayan, that's subject to the calendar of the court. Pwedeng madaliin ang preliminary investigation at saka yung mga fact-finding investigations, pero yung trial sa Sandigan Bayan, it will be difficult na madaliin yun. Totoo bang binenta ang Terminal 3? Ang binenta lang po ay yung lupa. Kung di ako nagkakamali, from the local government, binenta lang to the Manila International Airport Authority. Hindi po private ang bumili, gobyerno din naman. Sabi ni Bombi, they're just 13, so di ba talaga may impeach si Inday? That's the idea. You need 16. Sabi ni Lanlan, yes, nagsabi si Luis to kay Pinky Web, and sabi niya, normal naman daw yon, di lang niya kwento lahat. Pero sa tono niya, parang totoo nga. Oh dear. Sabi ni Chris, victory will be sweet. I think magkakaroon ng long-term effect yung mga pangit na nangyari sa term ni BBM kapag nakaupo na si VP Inday. For the better, natuto na tayo and ang mga Duterte. Yes, it means that democracy demands eternal vigilance. Ibig sabihin, hindi na natin pwede pabayaan yung mga politiko natin na yumaman masyado. Kasi ginagamit nila yung nakaw na pera laban sa atin. Siguro by now, dapat natututo na tayo. Sabi ni Rose, nakita mo ba ang ginawa ni BBM sa conference meeting with President Putin? Nakakahiya. I know, right? Gusto ko yung gano'n nakakainis yung sagot. I know, right? Para dun sa mga nakikinig na trolls. Diba? How cringy naman. Ayan, mga ganyan. But yes, I saw that. Yung itsura ni President Putin, priceless. Yung mga tipong kulang na lang yung thought bubble ng God, what an idiot. Parang ganun. Wala po bang lilipad bakod? Aasahan natin that they will fly, di ba? Ayun yung problema, gusto niyo bigyan kayo ng assurance, wala bang lilipat, parang gusto niyo, sige na, pangako muna sa akin na walang lilipat para hindi na ako iiyak, pwede ba? Hindi natin alam kung mangyayari yun. We know that they will keep flying. Yung kabilang parlor, they will keep flying. Wala akong masasabi para mag-guarantee yan. Wala akong alam na magagamit para mag-guarantee ko sa inyo na hindi mangyayari yun. Asahan ninyo that they will fly. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Pero kailangan natin lumaban kasi pag nakita ng mga gusto o yung mga magtatangka na lumipat, intindihin nila sa dami ng mga nagbabagdagulan sa social media, madadamay sila doon. So, tignan ninyo nangyari kay Joel Villanueva. So, Senator Joel Villanueva, matapos na lumabas na ito na nga, nag-skip siya to the other side. Ay, tawid linya, ganyan, tawid. Ano ba tawag doon? Parang yung sa agawan base, ganun, tumawid. Ayan. O, halos sumabog yung newsfeed ko sa dami ng nag-aano sa kanya eh. Nag-heckle sa kanya, pati yung mga Jesus Remulla is Lord. So, alam niyo, laban to eh. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, guaranteed mananalo tayo. Pero ang masasabi ko sa inyo, guaranteed matatalo tayo pag hindi tayo lumaban. Okay? At least pag lumaban tayo, may fighting chance na tinatawag. So, makakatulong din yung bardagulan natin para mabigyan sila ng preview kung ano mangyayari sa kanila pag tumawid sila. Akala ba nila makakalimutan natin yung pagtatraidor nila? Please.